Planong ipasubasta ng ICI sa mas murang halaga ang natitirang luxury vehicle ng Diskaya couple sa susunod na public auction. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa ICI headquarters sa Taguig. Ian, magkano planong ipasubasta ng ICI yung mga luxury cars? Iyan, Pinky, nag-anunsyo nga ang Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group kaugnay sa mas pinababang presyo ng ikalawang public auction ng natitirang 4 na luxury cars na naging pagmamay-ari ng Diskaya couple na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Bureau of Customs. Tanghaling tapat nang dumating ang van na ito ng Philippine National Police sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City. Isa-isang binaba ang 7 box na ito na pawang naglalaman ng validation documents kaugnay sa flood control corruption para isumite for review sa nagpapatuloy na investigasyon ng Komisyon sa Flood Control MES. Base sa huling pagtataya ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, papalo ng 5 bilyong piso kung susumahin ang halaga ng perang nakubra ng mga sangkot sa maanumalyang flood control scandal tulad ng sa Diskaya couple. 38 million pesos mula sa bilang na yan ay nauna nang nabawi sa unang public auction ng Bureau of Customs kung saan nabili na ang 3 sa 7 luxury cars na pawang iligal na pagmamay-ari ng flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Para mas mabilis na kumita ang pamahalaan na pagdesisyonan ng Technical Working Group sa ikatlo nitong closed-door meeting na ibaba ang presyo ng natitirang mga sasakyan sa ikalawang public auction sa December 5. Mula sa 4.9 million pesos ay 3.4 million pesos na lamang ang presyo ng Toyota Tundra. Ang dating 7.2 million pesos na presyo ay 4.6 million pesos na lamang para sa Toyota Sequoia. Ang Rolls-Royce na ipinasusubasta ng 45 million pesos ay magiging 35 million pesos na lamang. At ang Bentley Bentayga ay 13 million pesos na lamang mula sa dating 17.3 million pesos. 110 million pesos ang unang target floor price ng auction at pabababain na ito sa 50 million pesos. Pero kung wala raw talagang bibili ng mga sasakyan, bubuksan ng auction sa direct offer. Meaning, anybody can really send their offers. No? That's why it's a direct offer. It is the only instance that the BOC can accept direct offers if we first offered it to the public and it resulted to 2 failed biddings. Pero kung sakaling wala raw talagang bibili sa ilalim ng direct offering, remember that aside from the disposition based on sale, we can still resort to condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles na yan. Piggy, ayon pa sa Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure ay nakikipag-ugnayan na ang Civil Aviation Authority of the Philippines maging ang Department of Transportation kaugnay naman sa 3 air assets ni former ACO Bicol Party List Representative Zaldico na ngayon yung mga air assets na yan ay nasa Singapore at Malaysia. Ayan ay para ma-freeze na nga yung 3 air assets na yan na Nico mula sa Malaysia at Singapore na ayon sa komisyon ay kailangan makipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamahalaan ng Singapore at ng Malaysia. Pinky? Maraming salamat, Ian Maghanoy. Nag-uulat ang live mula sa ICI headquarters sa Taguig.